Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas at natapos na nga ang malakasang Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz at sino ba dito ang nag-champion? Walang iba kung hindi ang Superman ng torneyong ito. Alam nyo na yan kung sino, no? At bago tayo dumako kay Superman, ay atin munang i-analyze ang matinding naging laro ni Wesley na talagang sa thumbnail po makikita nyo talagang mala cyborg ang ginawa niyang lakas dito sa kanyang mga laro na ito. So 3 games po ni Wesley ang ating i-analyze at bago tayo dumako sa kanyang mga naging laro ay sagutan muna natin itong puzzle. Saglit lang, no? Itong iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon, it's white to play. Congratulations sa mga nakakita ng Knight A6. Excellent move. Okay? At ang pinili ng black na capturein yung bishop kasi may threatening matchas po eh. No? So kinapture at ito ang kasunod. Queen F8 check, aangat ng king, obligado, and Check. may knight C5, matic kambing mga kamatyas. Ayan, ang kagandahan nito, mission complete sa daily puzzle. Ayun, nilagyan ako ng, kasi pag kinilik nyo yung missions kasi, marami po yan eh. Ayan, may daily puzzle, may steady mind, iba-iba yan. Mga challenges dito sa Internet Chess Club. So, maganda po ito, no, na mabuksan nyo rin sa browser nyo sa computer, makikita nyo ng mas maayos ito. Ayan, compare it din sa mga cellphones, pwede rin po. Sa Play Store and App Store, pwedeng magkaroon kayo nito at ma-enjoy nyo. At ito naman ang puzzle na iiwan po natin sa video na ito. It's white to play. Ano kaya dito ang napakaganda na namang gagawin ng puti? So solve lang po kayo at lagi kong nakikita ang inyong mga solutions mga kamatsas. Okay, maraming salamat din po sa palagi inyong pagsuporta. Okay, simulan na kagad natin laro ni Wesley. Unahin natin kay Leiner Dominguez. Isa rin pong malakas na US player yan. Nagsisilian sa kanya. At ito, open Sicilian, pero Queen D4 ang pinang-capture dito ni Wesley mga kamatsas. Queen D4. Usually kasi knight yan eh, di ba? O, pero dito, syempre, merong pinaghandaan si Wesley na sa palagay niya, tutugma ang timpla ng preparasyon against Leiner Dominguez. Knight C6, tineret ang queen at dito nag-queen E3 lang. O yan, ang aking traditional knowledge dito, yung Bishop B5 eh. Yan ang alam ko, pinipini hanggang sa kainin niya, Knight C3 and Bishop G5. Pero dito, Queen E3. Ayan, medyo nanibago ako sa diskarte ni Wesley. At nag-G6, Knight C3, Bishop G7, at nag-Bishop C4, castling, at nag-castling din B6. Ayan, gusto dito ni Dominguez na siguro yung bishop i-develop niya sa B7, lalabas double fianchetto development sa opening, pero rare na po yung line na yan. Rare na yan kasi ang palagian dito A6 eh. Pangalawa, knight D7. Pangatlo, knight A5. Yan ang mga common lines eh. Pero itong B6, tingnan natin, rook D1, para immediately merong kagad pang pressure. Imagine niyo po, may E5 na paparating. Oh, napakalakas niyan. Lalo na, na-stop na yung knight G4. Wala na, may pawn na sa H3. So yan ang paparating, malakas pressure sa D5 papunta sa queen. At dito nag-bishop B7 lang. Aba, teka muna, bakit pinapa E5? Bakit pina-E5? Talaga? In-E5 nga ni Wesley at yan po ang lumalabas na novelty of this game. Novelty pa yan ha. Ang mga naitira na dito, knight D5, bishop B3, A4, queen F4, and queen G5. Talaga? Walang tumira ng E5? Parang napaka-obvious ng E5 ano? Knight E8 and then sinundan ni Wesley ng E6, nag-F5 and Knight G5. Ayan, dito ang purpose po ni Wesley kaya pinagtutulak niya yung pawn hanggang sa makarating sa E6. Nakakapagpasikip kasi yan sa galawan, especially sa development space ng black. Meron pang Knight F7 na paparating. Yan po ang malakas dyan ano, na diskarte ni Wesley. At medyo hindi na makatiis dito si Dominguez. Gusto niyang i-exchange yung knight sa bishop. And nag-bishop D5. Okay lang ma-exchange. Pero sa kapwa, light square bishop. At nag-knight F6 bumalik. In-exchange na. And nag-queen G3. Ayan, ang nakikita ko po sa queen G3. Anytime naman, hindi naman pwedeng mag-H6 kasi may knight F7. Imagine niyo po, double. And then makukuha yung pawn sa H6. Kaya gustuhin man ng black na paalisin yung knight sa G5, hindi magawa-gawang tumira ng H6 kasi nga may knight F7. Pero umiwas na si Dominguez. Ang plano niya mukhang ito na talaga, bibitawan na niya yung H6, papaalisin yung knight, then kukuhanin yung pawn sa E6. Pero mga kamatsas ay
Hindi sang-ayon ng computer diyan, nilagyan nga ng bad move, eh. Queen E8 ang gusto ng computer. Rook C8 at ayun, pangatlong consideration lang yung Queen C8 na ginawa. O pero binigyan pa rin niya ng bad move, eh. Nag-Queen H4, ayan, para talagang kung mag-H6 man, damang-dama yung Knight F7 kasi talagang tatamaan yung H6, nandiyan pa yung Queen. Kumbaga ganun ang idea ng Queen H4, no? So pressure din sa H7, lalo na imagine niyo po ang Knight ang dumidepensa sa H7. Eh paano kung tirahan ng Knight D5? Paalisin yung Knight sa F6. Eh di yung pawn sa H7 tatamaan. So kailangan gumawa ng paraan ng block. In H6 na lang ni Domeng tawag natin dito, no? Nakalimutan ko yung nickname. O Domeng, no? H5. O kasi talagang medyo masakit pag tinamaan doon, eh. Nag-Knight G5 ulit para pag-iingat na wag basta-basta bumagsak yung pawn E6 and then nag-Knight C5 si Domeng para kuhanin ng E6, nag-Rook E1, tiyaga munang ingatan at nag-D5 na. Okay, D5, ano plano? Pwede mag-Knight E4. Nag-Bishop F4, Queen C6 and another bad move na naman by Domeng. Ayun, ang gusto ng computer po is Knight CE4. Ayun, katuturo lang natin kanina. Feeling ko kasi ang tigas-tigas tong Knight pag nakarating dyan kasi may D-pawn, may F-pawn, may Knight. Diba? Matigas yan. Pero hindi ginawa eh. Ang ginawa, nag-Queen C6 muna and then nag-Rook AD1. So, target ni Wesley na baka mamaya may atake siya rito sa D5. Nag-Knight CE4 na and nag-Bishop E5 para additional support sa Knight. Pero, kitang-kita naman po, question mark. Ibig sabihin, may na-miss dito ang puti. Knight E2 lang daw. Talaga? Okay, pag queen takes pawn, may knight d4. Ayun, yun pala ang gusto mangyari dito, no? Pero malalim, malalim. Bishop e5, knight g5, queen g5. So may threat sa g6, nag king h7 muna depensa. And nag queen f4. Queen f4. Pag kinain to, nag rook d8 muna. Pero pag kinain na tong libre, kailangan maunawaan natin eh. May bishop takes, so naka-atake pa. Obligado, obligado queen takes. Tapos may knight d5. Yun nga lang tatagos yung capture hanggang sa pawn e7. Feeling ko dangerous na sa block yun pagka yung tore nasa 7 trunk na. Kaya hindi pwede, no? Kaya pala ginawa dito, nag-rook a d8 muna and nag-f3. Ayun, para wala namang knight e4 na paparating. Nag-bishop h6, sinipa muna ang reyna pero na bad movean si Domeng. Dapat daw po is d4, yun lang. Grabe kalalim, ano? Pag nag-bishop takes d4, rook d6 lang. Ay, naku po, malalim. Yan ang mga computer's eye view, mga kamatsas. Pero sa human eye view, perspektibo natin, medyo mahirap makita yon. Balik tayo sa bishop h6. Nag-queen b4. Ayan, may threat sa e7. At nag-queen b7, dinipensahan. Knight b5. Knight b5. Ano plano? Maaring mag-knight c7 para matakpan yung pagkakadepensa sa e7. Nag-A5 na, Queen A3, maintain lang ni Wesley, pero bad move. Ayan, dito po, pansinin nyo, no? 7 seconds na lang kay Domeng, 2 minutes pa mahigit si Wesley. Milya-milya ang layo sa oras, mga kamatsas. Layo yan. O dapat daw ang tira is Queen H4. Yung pabalikin na lang doon. Okay, pero nag-Queen A3, Rook C8, threat ang pawn, Queen D3, depensa, and nag-Bishop G7, nag-A4. Ayun, pinako muna yung knight para talagang tibay na tibay. Nag-Rook C5, C3. Ayan, kasi baka pumatong doon, mat-timingan pa. Kaya ginawang C3 para solid. Knight E8, tapatan ng bishop and nag-bishop to G3 and then bishop F2. And then knight F6, bishop E5, knight E8. Okay, nagbabadya ng tabla pero umayaw si Wesley. Play on. Yan ang gusto ko kay Wesley. So, kailangan baguhin niya talaga yung mga tabla-tabla. Kailangan niya talaga matutunan yung Malamagnus na Philip Boyce team leader. No, yun ang maganda. Rook C4, inatake ang pawn, nag-B3 lang, and nag-Rook C5. Kumbaga parang pinurovoke talaga ni Domeng na mag-B3, and then yung C3 naman ang next target na pababagsakin. So, Bishop E5, immediately umaksyon kaagad si Wesley para magbi-Bishop D4 at mapaalis, and then pang solid na rin sa C3 kahit paano. Knight E8, tinanggap na ni Wesley ang exchange. Nag C4, Knight F6, bumalik, dinipensahan. Queen D4, at nag Queen C6. Knight A3, ayun, para kung capturein man yung pawn ay Knight na ang pangka-capture pero ni Rook D8.
para talagang napakaraming depensa. Sa D5 nag Queen F4, okay, nakapin pa. Rook E8 umilag and Queen D4. O talagang may pagbabadya ng tabla talaga eh. Pero dito kapansin-pansin humabol na yung oras mga kamatsas. Oh. Tingnan nyo, humabol na yung oras ni Wesley. Halos pantay na. Nag-isip din na matagal si Wesley din pala. Knight B5. Oh, talagang may nagbabadyang tabla na eh. Si Wesley lang umaayaw eh. Ibig sabihin, talaga nagpipilit na si Wesley. Rook E3, nasobrahan po sa kunat, hindi na gusto ng computer. Dapat daw ay Knight A3 or Queen G5. Naku po naman. Ang kunat. Ang kunat. Rook E8, Rook E2. Oh, kumbaga si Domeng, bahala ka. Abang-abang na lang ako dyan. Ayun. Ayun, dito nagka-blanderation. Oh, bagong salita yun ah. Blanderation? Parang ngayon ko lang nasabi yun ah. Okay, dito mga kamatyas, sa blanderacious na yan, ano kaya sa palagay nyo ang pinakamagandang dapat gawin? Desisyon ng puti. Natumbukan naman ni Wesley yun. Okay po, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Boom! Boom! Knight F6. Ayun lang, hindi nakita yung pang-sustain. Nag-rook D7 si Wesley. Bumaba ang evaluation bar. Dapat daw po is Knight C7. Yan ang tira. Atake pala sa tore. O tapos ang gagawin niya, halimbawa mag-rook C8, iwas para may tempo, di ba? And then rook D7, dun pa lang mag-rook D7. Depensa sa knight, atake sa pawn. Hindi pwedeng capturein po, nakapin. Ayun. Sa computer, ito na lang ginawa. Kinapture na lang ang knight. Nagpa-quality down na lang eh. Bakit? Wala ba talagang depensa? Halimbawa kung mag-king F8, depensahan yun. Ano gagawin? Magna-knight to D5. Wala na. Hindi nga pala pwedeng capturein yung tore. Laging may Queen H8 matchas. Di makaangat. May pawn. May matchas. Knight D5 pamuwersa. Kakainin na yung knight eh. Oh. Wala na. Sugswang na pala black dyan mga kamatchas. Knight C7 muna. Pero ginawa ni Wesley nag-rook D7. Queen C5. Another blanderacious move. At dito po mga kamatchas. Ayun, hindi na pinatira si Wesley. Nag-resign na. May time pa naman. Ibig sabihin, resign. Bakit? Ano meron? Ano meron? Okay. Gets na, gets. Kaya po nag-resign kasi ka-capturing lang. Capture, may Knight C7. May ganun pala mga kamatyas. Aalisan tore. Rook C8 and then tagpas. Tagpas the pawn. Magki-king H6 tapos Rook F7. Ayun. Sabay E7. Mga ganun. Wala na. Okay, awarding na yan. Alright, yan po ang isa sa magandang naging laro ni Wesley. No? Talagang malasay board technique ang ginawa niya. Talagang malakas. Ano? At ito naman po yung kanyang next game. White dito si Wesley at ang kanyang kaharap ay si Lekwang Liem ng Vietnam. Ayan. Siga rin po sa Asia yan mga kamatyas. No? Di rin biro yung player na yan. And former World Blitz champion yan. Kaya Blitz ang labanan. Nako, ingat ka Wesley. Tingnan natin yung naging laban nila. Nag E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Ayun. Piano na naman. Piano. Gyoko piano. Ayan. At very natural na po ito. Lagi natin nakikita sa kanila. No? Ayan. And then Bishop B3. G5. Ayan. Diyan tayo magsimula ng medyo kakaibang paliwanagan. Kasi po yung G5, hindi masyadong ginagamit yan. No? Rare yung line na yan. Actually, yung G5, build din na pala kagad. Kaya pala ako na paano eh. Hindi pa kasi nakabukas yung na-close yung aking opening database. Pero nung pagtingin ko, wala nang record to. Usually po ang ginawa na dito, Queen E7 and Bishop E6. Yan na po yung mga no? Pero itong G5, yun lang. Bishop G3, Knight E7. Okay, bad move. Na bad move, Knight E7. Dapat daw ang tira is Knight H5. Ayan po ang tira, Knight H5. Knight E7 at dito nag-Knight B2, Knight G6 and Bishop H2. Okay, umiwas lang. Bakit nilagyan ng bad move? D4 lang daw ang gusto ng computer dito mga kamatyas. Queen C2 or Knight C4. Okay, Bishop H2 ginawa. Parang nasobrahan sa, parang masyadong cautious ano?
Parang may kinatakutan si Wesley at kailangan umatras kaagad. Nag-Queen E7, Queen E2, Bishop D7, nag-G4. Ayan, para tingin ko ito nga plano ni Wesley. Palagay ko lang para maiwasan yung G4, baka nape-pressure siya sa mga ganun eh. O kaya yung Knight H5 ganun, ano, para makapigil din sa ganun. Castling, parehong castling queenside, King B8, and nag-Bishop G3 saka bumalik. Pero, sabi ni Stockfish, bakit laging bishop ang ginagalaw mo? Iba naman. Nakulitan si Stockfish, oh. Bakit daw yan na naman? Dapat daw ay D4. Ito po yung gusto ng computer, D4. May tumira ng A3. Ayan, second line ni computer. King B1 pangatlo. O, Bishop G3. Rook DF8. D4. H5. Ayun, basag na. And kinapture lang yung E5 capture. Tapos nag-Knight C4. Ayan. Kumbaga, dito babanat si Wesley sa E5. Kumbaga, parang wala na siyang pakialam. Kainin man yung king side pawns niya dyan. Yun, no, doon talaga siya nag-focus sa sentro eh. At nag-Knight D7, Knight D7, and Queen F3. Ano idea ng Queen F3? Grabe, no? Ito yung mga binibiling tira eh. Na kahit ako, nahihirapan ako, bakit yan ang ginawa? Ano plano? Knight C5, Bishop C2, Queen E6, and then nag-Rook D5, panakip sa pagkakatret. At nag-G4. Ayun pala. Pero King A8, good move. Bakit ano plano? Pag kinain to, may Queen G3 check. Okay, understood na. Pagka gumanon, may Knight D6 check. Ayun, magkaka-fatal dito mga kamatsas. Ang lakas niyan. Balik tayo. So kaya pala nag-King A8 si Lekwang. Pero lamang pa rin si Lekwang eh. Sa evaluation bar, lamang na eh. Knight E7, double, kain-kain, and nag-Rook D2. At nag-B5. Sunod-sunod ang good moves niya, no? Lekwang, no? Rook G8. Ayan na. Kumbaga, ready to, ano na talaga, oh. Mawala na lang to. Mag-pawn marching na. B4, paalis sa Knight. And nag-Knight F7. Ginulo muna. Pero bad move ang binigay kay Wesley. Dapat daw pawn tira, Knight D7. Or Bishop takes A4. Yun. Knight F7, Rook H7, E5. Ay, oo. Threat yung Torre. May threatening matchas ba dito? Matchas ba? Kinapture lang. May Knight D5 ako nakita eh. Pero why not kainin ng Rook? O yun nga ginawa para tusok na tusok. And then nag-King B7. Yun lang. Dahil sa pagka-pressure. Dahil sa pagka-pressure. Ayan. Meron na kasi ako gustong sabihin kaya namali ako ng ano eh. Nabulol ako eh. Alam niyo gusto kong sabihin? Blunderations! Ayun. Napasigaw ng blunderations. Oh. Ngayon, dito mga kamatsas, grabing blunderations yan. The only defense na dapat gawin ng black is to play Bishop E3 check. Grabe, no? Pag F takes and then King A7 para makaiwas sa dangerous diagonal and maintains the advantage. Advantage. Diba? Yun lang. Simple lang pala yun, ano? Bigyan lang ng bakanting spasyo yung A7 pero dahil nag-King B7, baliktad kagad, mahiwaga talaga, Cheso. Dito mga kamatsas, pakiguess nyo ano ang perfect move ng puti para talagang winning na sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Boom, Rook D7 check. King C8, boom, capture. Lumalabas, one rook down si Lekwang. Grabe, sa isang kisap mata, one rook down kagad. Knight takes, Bishop H7, and then gumanon, capture, ayun. Okay, nag-G3. Medyo nakagulo pa, no? Ganon, and then Rook F3, ganon. O, wala na. Nalinis. O, malinis. King D7, Rook C2 para may check. Ayun, King B2. So, safe na yung mga bagay-bagay. Wala nang gulo-gulo. Rook C7 check is coming. Then Rook A7. Then kuha yung A6. Kuha di A6. At dito po, naparesign na si Lekwang. Okay, galing ano? At ito namang next na i-analyze natin, ang laro ni Wesley sa nag-champion. Ang Superman ng tournament na to. Ito po yun. Walang iba kung hindi si Levon Aronian. Grabe po si Levon Aronian.
ano kayang training ang ginawa ni Lebon at talagang humarurot ang kanyang performance. Magmula pa noong sa freestyle, sunod-sunod ang magaganda niyang performances. Sa e-sport, ang ganda rin. Ngayon naman, siya pa rin ang may pinakamaraming score na nakuha. Wow, Levon Aronian. Pero baka ito naman yung kaisa-isang puwing na inabot niya kay Wesley. Tingnan natin. Scotch game po ang pinasok at okay, knight takes c6 variation, inapture, knight d2, depensa, and d5. Kakaiba tong knight d2 usually. Knight c3 yun eh. D5 syempre to control the center at mabigyan ng pagkakataon makadevelop ang mga pyesa, mga kamatyas. Nag-castling bishop e7, b3, okay, normal pa yan, de-develop, castling, bishop b2 develop, and nag-a5. Yan, ito na yung mga binibiling diskarte, mag-a4 yan para may pang-ilang at pinantayan naman yung space para hindi payagan ang black na makapush. Queen f5 si Wesley, no? At nag-knight d4, knight e4. Okay, basta importante yung queen nandyan anytime atakihin man knight d4, queen g6 lang nakikita ko dito. Knight d4 na nga, pero nag-queen d7. And yung knight d4 po ang novelty. Yung kasasabi ko lang, no? Queen d3 ang old line dito na palaging ginagawa pala. Okay, knight d4, queen d7, knight f3 ulit, tabla, tabla, at nagtabla po mga kamatyas. Nag-draw sila. This time, pumayag na si Wesley, ayaw na niyang pilitin. At ito po ang final standing mga kamatyas ng kanilang pinaglabanan. Overall, champion is Levon Aronian, second place Fabiano Caruana, MBL, third place Abdul Satorov, fourth place Wesley Son, 19 points, pang-5, and ayun po, si world champion pang-7. Okay? So yan po ang kabuuan ng katatapos lang na Grand Chess Tour St. Louis Rapid and Blitz. Abang pa tayo sa mga iba pang malakas ang torneyong darating mga kamatyas. Nandito lang po si Coach Naba para himay-mayin natin at makatas natin ang mga sustansya na makukuha natin sa i-improve, ikadadagdag ng ating paglalaro ng chess. Maraming salamat po mga kamatyas. Don't forget to have your internet chess club sa inyong mga smartphones. Okay, sa Play Store, App Stores, available na po yan and pwede nyo rin pong buksan sa browser, sa Google, okay, at type nyo lang www.playchessclub or chessclub.com. Okay po, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa ating mga next update videos.